Na para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga. Pag-uusapan natin, Susan, yung kaligtasan ng mga estudyante sa first day. Very critical yung unang araw, di ba? Pag nailatag mo yung unang araw, okay ka na sa buong taon. Yan, siyempre lahat ng magulang gusto nila. Ligtas ang anak nila. Hindi lang sa opening of classes. Totoo yan. Sa all year round. Habang nasa eskwela yung kanilang mga anak. Sa mga gusto makasali sa balitaktakan, maaari na rin kayo mag-phone in. Ang mga tanong ninyo, i-dial nyo lang po ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating balitaktakan. Ayan, siyempre ho, ngayong umaga makikipag-balitaktakan sa atin ang isa sa mga opisyal ng PNP, si Police Chief Inspector Kimberly Molitas, tagapagsalita po ng NCRPO. Magandang umaga po sa inyo, Senior Inspector Molitas. Kim, good morning. Good morning, thank you. At ayan, siyempre, dahil next week ay pasokan na, pagdating ho sa kaligtasan ng mga estudyante, una, sa responsibilidad ng mga eskwelahan, ano-ano nga ba ang mga pamantayan para sa isang safe school o ligtas na paaralan? Para makipag-coffee sa atin tungkol po dito, makakausap din po natin si Assistant Secretary Tonisito Umali ng Legal and Legislative Affairs ng DepEd. Asek, good morning. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Joel, Miss Susan, at sa lahat po ng ating mga nanonood at taga-subaybay. Yes, salamat po, sir. Thanks for joining us this morning. At para naman na pag-usapan ho natin ito, iniintay ho namin yung inyong mga text, yan, para ho, baka gusto nyo tumawag, makapagtanong kayo kay ma'am, ayan, tungkol ho doon sa mga concerns ninyo sa mga lugar ninyo. Halimbawa, yung isang eskwelahan, malapit sa palengke. Tama, yan. Malapit doon sa mga matataong lugar, di ba? So, mas maraming concerns sa safety yun. Ilan ang pakakalat natin, Senior Inspector Molitas, sa opening of classes? Ipakakalat po natin kalahati ng ating forces. So, that's 9,500 police officers po pagdating nitong Lunes, June 3. Pero mag-declare po kami ng full alert starting this Saturday. Dahil in-establish na po namin yung ating police assistance desks. We're currently coordinating po with our school authorities, of course, para po ma-establish and kasama rin po dito yung ating mga barangay chairman, yung ating local na nakakasakop po dun sa lahat ng schools. We have accounted 2,644 schools in total po, metro-wide. So medyo marami po yung schools natin. Mas marami pa dun sa mga precinct na binantayan natin ng election. So hopefully po maging successful yung ating opening sa June 3. Usually, ano ba mga krimen ho yung mga na-report sa inyo pag ganitong opening of classes? Pag mga ganitong classes po, typical po yung ating snatching, yun po yung mga, lalo na po yung ating mga kabataan, mga high school students natin. So, minabuti po talaga natin na inumpisa na yung efforts with the barangay dahil gusto po sana natin talaga makuha yung kanilang tulong dito dahil marami po tayong estudyante. Halos doble po yung ating enrollees this June at pati po yung ating mga school authorities ay namumblema sa ating mga classroom. So, gusto po natin siguraduhin na kaya nating bantayan yung influx comes June 3. Kung kaya po yung tatlo po yung i-focus namin, tutulong po kami dun sa traffic management. Although ito po kasi mayroon tayong separate talaga na forces for this. Dun po sa mga approaches ng mga schools, tutulong po tayo dun sa traffic management. Pangalawa po, tutulong din po tayo dun sa ating DTI, para dun sa ating mga consumers, para po dun sa ating mga overpricing. Medyo pag ganitong panahon po kasi nagkakaroon po talaga tayo ng overpricing minsan. So, we're coordinating din po with DTI. Coordinate na rin sa barangay, no? Sabi nyo nga, dahil force multiplier yan. Hindi po kasi kami makapag-enforce nito without po DTI authorities. Yung kami-kami lang po na kapulisan as rules po dictate. Alright. Siguro si Asek. Asek, ilang estudyante inasa nating karagsa for this school year? More or less 23.9 million po, Ginoong Joel. Wow, 23.9 million. So, Asek, meron po tayong mga mandatory requirements sa mga paaralan to make sure na magiging ligtas po ang mga estudyante, hindi lang sa opening of classes, but all year round. Yan. Opo, yung dahil lang ating budget po naman sa totoo lang ay wala po tayong specific allocation para po halimbawa makakuha tayo ng mga security guards sa ating mga paaralan.
Yan po ay discretion ng isang paaralan kung sila po ay makipag-ugnayan sa pamahalaang lokal, makakuha po sila ng karagdagang pondo, ang PTA po nila, sasagutin yung pagbabayad ng mga security guards o ang MOOE po nilang tinatawag, yung budget na ibinababa po natin sa kanila ay magpapahintulot po sa kanila kumuha. Pwede po nilang gawin yon. Ngunit kung hindi po ito sapat, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa lahat po ng mga barangay. Yung mga barangay tanod po nila, kaya yung senaryo po, Ms. Susan, na makikita po niyo mga barangay tanod, tumutulong sa pagtawid ng mga bata sa harap ng schools, may mga ganyan po tayong ugnayan po sa kanila. Minsan naman po, mismong mga magulang ang tumutulong po na sa pagsisiguro ng ligtas ng ating mga anak. At yung mga non-teaching personnel din po naman natin ng DepEd, may mga ganyang arrangements po tayong ginagawa para po sa kasiguruhan ng ating mga anak. Asek, uso ho ngayon yung mga nawawalang bata. Meron ba tayong briefing kaugnay ng security measures? Kaya bang manduhan ng mga security guards ng mga pampublikong paaralan yung kaligtasan ng mga batang ito? Opo, ang ating mga punong guro ng ating paaralan ay aware po dyan. At sa katunayan, yung mula po dun sa simpleng pagsisiguro na yung sundo na kukuha sa bata dun sa gate, ay masisiguro na siya nga po talaga ang kukuha. Nangyayari naman po yan. Pag mas bata pa po sa kinder, minsan sinusundo yan sa mismong classrooms. May mga ganyang arrangements po tayong ginagawa. At ang mga punong guro po natin ay aware po dyan. Tatanong ko lang si Ma'am dito, no? Si Senior Inspector Mulitas. Yung bullying, nako, isa sa mga nagiging ano ho yan, parang talamak na yun. Merong incident sa States, di ba? Nakamatay. Oo. Ito ba tutugunan din ng PNP or halimbawa yung isang estudyante binubuli? Anong dapat nilang gawin? Unang-una po, gusto natin sanang i-emphasize na yung bullying po, wala po talaga tayong batas na nag-i-exist against bullying. Binubuli siya. Pero, importante po na ma-report kaagad dito, no? Dun sa ating school authorities. Special case po kasi ang bullying, minsan dinideny din po mismo nung victim, nung bata. So, kailangan po talaga natin dito yung guidance counselors ng schools na i-emphasize nila dun sa mga bata na hindi po normal yung pagbubuli. Minsan po kasi akala nung bata normal lang yun. And kung meron po talagang tayong yung sa internet po yung ginagawang pambubuli, meron po tayo talaga existing neto yung sa CIDG po natin. Task Force AngelNet naman po yung kanila, na nagli-leave po sila ng evidence on bullying. Specialized po kasi sila sa forensic evidencing natin sa computer. Pero importante po dito yung tulong ng school para po ma-actionan kaagad ng pulis dahil sila po talaga yung in touch dun sa mga bata. So ang pulis naman po natin nasa perimeter. Perimeter security po tayo, hindi po tayo sa mismong loob ng school. Kung kaya't gusto po sana natin na kung meron man pong mangyaring ganito, i-report po kaagad sa guidance counselor, and kung talaga pong hindi kayang i-manage po, i-inform po kaagad yung ating mga kapulisan regarding this. Dundutin ko nga yung tanong ni Susan sa bullying. Asek, since wala pong batas kaugnay ng bullying, pwede bang maremedyoan ito ng administrative order? Mismo si Secretary Armin ang maglabas para maiwasan po itong bullying? Opo, meron po ang ating kagawaran po dyan, yung ating pong Yusek Albert Muyot. Bumalangkas po siya at naging kautusan po ito, dilagdan ng ating kalihim brother Armin Luistro noong nakaraang taon. Child protection policy po nating tinatawag. At dyan po ay inisa-isa kung ano po yung mga aksyon na pwede hong ituring na bullying. Noong araw po, ang tradisyonal na nosyon sa bullying ay yung physical na pananakit po lamang. Ngunit dito po sa kautusan na ito ng ating kalihim, klarong-klaro sinabi na pati po yung verbal na pang-aabuso ay maaaring maging bullying, panunukso, kung paulit-ulit. Pag-chichismis, Ginoong Joel, i-chichismis mo ang iyong kamag-aral sa isang pamamaraan na siya ay maihiwalay. Bullying na rin yan. Bullying po yun, panggugulo at paninira po ng gamit, ng may gamit. Pagsusunod-sunod, stalking, at pati po yung cyberbullying. At dahil nga po yan ay klaro na, at alam ng ating mga anak na ito po ay bawal dahil ito ay kaso ng bullying,
ay maaari po silang, alam na po nila, pwede po silang magreklamo at klarong-klaro na po ang dapat gawin ng ating mga paaralan kapag may mga ganyang insidente po. Teka, babalikan po natin si Asek Umali. Dahil pa natin itatanong sa kanya, pati si Senior Inspector Mulitas. Kaya lang, puntahan muna natin si Michael dyan sa isang eskwelahan sa Quezon City kung saan nagsimula na rin daw yung paghihigpit sa seguridad. Aba, aga. Alamin nga natin ang panlasa ng masa. Maki! Good morning sa inyong dalawa dyan. Nakikinig ako sa usapan nyo nga kanina. No? Ito nga pala problema dito sa mga public schools. No? Hindi pala talaga nakatalaga sa budget nila ito ang ating mga security guard. Kasama natin ang principal ng Bungad Elementary School. Ma'am, si Ma'am Principal, si Ma'am Ana Tingson. Kung problema nyo, pag-usapan natin kanina yung mga security guard. Paano pala yung mga security? Wala kayong security guard? Wala pa. Wala pa. Nag-request na kami sa division office na mabibigyan na daw kami. Siguro by June 3 or bago mag-June 3 meron na. Sabi ni Yusek, pwede daw kunin to sa budget sa MOE o yung mga teachers o yung sa local na pamahalaan. City paid ang nakuha namin gwardiya. Dati yung gwardiya ko, nag-request ako dati. Sagot na nga, yung kalahati mo, yung kalahati galing sa continuous sweldo. Kaya lang, part-time driver siya, pag hindi nagda-drive, siya yung gwardya. At saka dito naman, nakipag-coordinate naman kami sa barangay. Yung mga tanod, Oo, may dalawang tanod dyan, sa pasukan mga 5:45. Pero sabi sa akin, 700 mahigit yung estudyante nyo. Oo. Paano yung pag nakikita isa-isa? Paano pag may sumusundo? Paano natin siguradong sila yung mga parents? Mini-meeting naman namin yung magulang bago, siguro mga sa first Saturday after ng pasukan, may meeting kami kaya nakikilala namin yung mga magulang. Pati pinakilala rin nila gitna nilang sundo ng mga Bukod bata. sa security, yung personal, ano yung security sa sakit, yung kunyari, mga sa mga dengue. Safe naman na dito kasi yung mga kanal dati na open, dati kasi open kanal yan, tinakpan na lahat para walang lamok na Tsaka pati yung mga florera, alam na naman na nalilinis, pinapalitan ng tubig yan regularly. Oo. Itong building po natin, na-check na po yung structural. Na-check yan. Yung kabilang building nga lang ang hindi masyado sa kuryente kasi yung mga nasa loob daw na kawad parang substandard. Muntik na masunog yan dati pero okay na ngayon, napalitan na. Na-check na nag-request na po tayo? Oo, nag-request na yan. Kaya nga may mga bagong switchboard na dyan. Okay. Ma'am, ano gusto niyong panawagan sa mga magulang? Anong kailangan niyong tulong para sabay-sabay tayo sa kapit basic na ipapatupad yung seguridad nating mga anak? Sa mga magulang, siguraduhin lang nila na makapasok talaga dito yung mga bata para safe sila. Pag nasa loob na yung mga bata, hindi na yung makakalabas kasi talaga sinasarado namin yung pangalawang gate. At saka may mga magulang namang volunteer dyan, lalo na yung mga magulang ng kinder, naiiwan sila dyan. Kasama sila sa nagwagwardya sa gate. Pero kailangan pa rin talaga ng iba yung tulong, Oo naman. Yung bullying, ma'am. Tinatanong nila Joel Susan dito, yung bullying. Yung mga bullying. Paano niya ina-address yung bullying sa loob ng classroom? Yung mga teachers nang bahala dyan. Paano matitigas ang ulo ng mga bata? Hindi naman nawawala yun sa mga bata. Meron daw talaga. Kaya yung principal, tititigan niyo ba ng parang hindi na nakukuha sa titigan ng mga bata. Yung mga anak ko rin gano'n. Paano saan sila nakukuha? Kakusapin mo na lang, tsaka i-remind mo na lang sila lagi na bawal na yan. Gano'n na lang. Kasi bawal naman manakit. Dapat. Dapat pagmamahal ang inaano sa mga bata. Kasi sabi nga nung aming division superintendent, yung mga batang yan, kulang ng pagmamahal sa bahay kasi yung iba dyan napapabayaan. Tsaka yung iba, batang kalye talaga na pinapapasok. Kailangan intindihin sila, Yun lang pag-unawa sa kanilang kailangan talaga ng mga bata. Pagmamahal, kung di sila mahal sa bahay, dapat dito mahal siya na sila ng mga teachers. Ang ganda naman yung salita nyo. Dito po sa Bungad Elementary School, nakikinig po yung ating mga representative ng DepEd. Ano pong gusto nyo iparating sa kanila? Sana naman tulungan nila kami na talaga magkaroon kami ng gwardiya dito at ma-repair yung ibang yung bubong namin dyan. May butas pa kasi hanggang hindi pa naayos. Ayan. Dinadaan na lang si Ma'am Sabiro pero kailangan niyan, lalo na tag-ulan Ayan, sige, balik sa inyo, Susan Joel at ating mga membro ng DepEd. Pambihira naman yun, walang kang gwardya. Alam unang-unang kailangan mo. Tanod daw ang gwardya nila, tanod. Paano kung bigla may ibang kailangan gawin sa barangay yung tanod, di ba? Lalo na kung malaki pa rin bilang ng estudyante. Walang budget Tanungan natin kay Asek. Asek, wala ba paano ba yun? Yung mga gano'n, yung may mga pangangailangan sa gwardya, wala daw budget. Michael, salamat. Asek. Dahil ang ginawa po natin dito ay ang nais po natin tugunan ngayon yung kakulangan po ng mga guro
At doon po natin finokus talaga yung budget po natin at yung kakulangan ng silid-aralan. Yung dito naman po sa security guard, tulad po ng nasabi kanina ng punong guro, ay mayroon po sila manggagaling po sa division, that's the way she said it, at yun ay city paid. May mga ganyan po tayong pakipag-ugnayan dahil alam po ninyo, Miss Susan, yung pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa ating mga anak. Sa totoo lamang po, hindi lamang yan tungkulin ng ating pamahalaang nasyonal na sa local government code, na yan po ang isa sa tungkulin din ng pamahalaang lokal. Kaya may pondo po sila yung Special Education Fund. Yan po nila kinukuha yan. So nakikipag-ugnayan po ang ating mga punong guro, ang ating mga school division superintendent, sa mga ating mayor, at yan po ay maganda dahil nagko-cooperate po sila. Ang pagkakalam po, kalahati daw sagot ng MOOE na nila. Kaya may mga ganyan, Miss Susan, na darating po tayo sa panahon, Miss Susan, na pag natutukan na natin yung mga pangunahing pangangailangan natin, separate na pondo na rin para sa mga security guards. Mararating din po natin yan. Ngunit sa ngayon, yan po ang ginagawa ng inyong kagawaran. Siguro matanong natin si Kim, si Senior Inspector Molitas, hindi ba pwedeng magtao tayo ng pulis mismo? During classes lang naman, kasi since kapos nga sa budget at walang pang-hire ng security guard, hindi pa pwedeng pulis ang tatao dun sa eskwelahan? Meron po talaga tayong crime clock na tinatawag po, no? Na kung saan po yung ating mga pulis, yung pong 6 to 9, nasa school po sila. Kaya lang po yung meron po tayong in-between na yung pong mag-open naman po yung mga bangko. Kailangan po yung mga pulis natin umikot po naman dun sa ating mga bangko. So ang naintindihan po natin yung ano po ng ating DepEd, no? Yes, ma'am. Kung kaya doon po natin tinitingnan na makatulong po tayo sa kanila. Pero ang sinasabi po sana natin, sana po magkaroon po ng security ang bawat school. Although nakikipag-coordinate nga rin po tayo dun sa ating mga barangay, ngunit tama rin po yung sabi ni ma'am na kung may concern din po yung barangay, hindi po talaga matututukan yung ating mga schools. Kung kaya, siguro po, magkakaroon din po tayo ng consultation, no? Tingnan po natin dun sa ating mga school authorities kung saan po natin pwedeng ilagay or gusto po natin kasing gawin sana is i-cluster din natin mga ibang schools para magkaroon po talaga din sila ng bantay na pulis. So, titingnan po natin yung ating efforts para po madagdagan yung security sa ating mga schools. Oo, kasi kung may kulang sa teacher, kulang sa mga classrooms, pero siyempre importante din talaga yung security na titingin doon sa ating mga estudyante, lalo na nga, yung mga eskwelahan na malalapit doon sa mga lugar yung na... sabi mo, mama, no? Inaral po natin ito, no? At doon po sa ating mga city ordinances, yung po sana yung sinasabi niyo po kanina, mga palengke, computer shops. Meron po dapat itong distansya doon sa ating mga school. Yun nga lang po, mayroon na tayong mga establishments na nakatayo na doon na hindi nasunod yung itong mga bagay na ito. At yan din po yung titingnan natin, this opening, kung paano po natin yan malalagyan po ng seguridad yung mga schools na ito. So Asek, ito pong sa Monday na po yung opening of classes natin. So dapat yung mga eskwelahan, mayroong mga school zone sign, may mga children pedestrian crossing sign, fire alarm, mga fire extinguisher doon sa mga eskwelahan. Ganun po, Asek? Tama po yun. Handang-handa na po ang ating paaralan na tanggapin po ang ating mga anak sa June 3. At yung uulitin ko lang po yung nabanggit po kanina, bagamat kulang nga po tayo sa pondo, may mga limitasyon po tayo. Kaya maganda po ang ating koordinasyon sa ating mga kapulisyahan. Kaya po yung sinasabi po natin na mga insidente siguro ng pagkuha ng mga bata, hindi ho malawakan po nangyayari yan, Miss Susan. Dahil maganda po talagang koordinasyon ng ating punong guro sa ating punong barangay at kapulisyahan. Kasi Asek, di ba dito itong mga nakalipas na araw, may nadidisgrasya sa loob ng eskwelahan may nasasaksak, di ba? Yung may mga nananakit sa mga kapwa nila estudyante. So parang pagka ganun syempre importante meron agad-agad na magre-responde doon. So yung mga teacher pagka nakita nila siguro na may mga armas din yung ibang mga estudyante doon. Importante meron talaga tayong security. Sana mapagtuunan din ng pansin. Yun bang mga syudad na may siguro mas may malaking budget nila, no? Pwede ba silang tumulong sa eskwelahan sa pagbibigay ho ng pondo para doon sa security, Asek?
Meron po. If you randomly visit our schools in the NCR, makikita po ninyo may mga nagbabantay sa mga gates naman. At tulad po nang nangyari, yung kanina nabanggit po ng punong guro, bahagi noon ay binabayaran ng kanyang school MOOE, bahagi po ay binabayaran ng syudad, nangyayari po yan. Ngunit, sinasabi ko lang naman po sa inyo na wala po tayong separate na budget dyan. Bagamat nasusolusyonan po yan dito sa ating lungsod ng Maynila. Hindi po kakaiba na makakita po na ang paaralan may security guard. Asek, siguro bago kayo pakawalan, ano ang numerong pwede tawagan ng ating mga kababayan, especially this coming school opening sa Monday, in case may mga problema ho sila, may mga concerns na gustong iparating agad sa DepEd? Pwede ko po bang i-text nandito po sa telepono, ipagpaumanin po ninyo. Sabagay, Asek, nasa naman naka-flash sa aming TV screen yung mga hotline ho. Ito ba, may mga sasagot naman ho dito sa Oplan Balik Eskwela Command Center, Information and Action Task Force. Meron naman po, nakalagay alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sigurado po yan. Meron pong sasagot po dyan. Ayun, so important. Susan. Ayan, naka-flash naman sa screen natin. At I'm sure yung mga nanay natin kinuha na ho yan para matawagan nila kung may mga concern sila. Salamat po, Asek Umali. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay, Senior Inspector Mulitas, mensahe po natin sa ating mga kababayan. Opening of classes. Yes, sa ngalan po ng aming Regional Director, Police Director Leonardo Espina, lagi po namin sinasabi, we're putting premium on the security of our children. And again, sinusolicit po namin yung cooperation po ng ating mga magulang and of course ng ating school authorities para po sa seguridad ng ating mga kabataan. Doon po sa aming hotline, generally po meron tayong text platform 2920 or call 117. At doon po sa ating mga police assistance desk, ma'am, magkakaiba po kasi dahil yung ating mga contact numbers is ilalagay po doon mismo sa pads namin naka-tarpaulin. So iba-iba po yung contact number ng kada school. So doon po tingnan po sana natin ng mga magulang natin para po maging aware sila dun sa ating mga hotlines po na bawat police assistance desk na itatalaga po natin sa schools ng kanilang mga anak. Kung wala sasagot, tawag sila sa 117. Yes. Okay, maraming salamat, Police Chief Inspector Kimberly Mulitas ng NCRPO. At syempre, kanina po si Assistant Secretary Tonisito Umali ng DepEd na nakipagkape at nabalitaan po sa atin ngayong umaga regarding po sa opening of classes this coming Monday. Eto naman ang tutukan nyo mamaya. Bus, pinakadugyot daw na pampublikong sasakyan. Bakit kaya? Isang sanggol na may kasama pang inunan sa China, nahulog sa tubo ng inidoro. Ayan, at makasilip sa kick-off ng Toy Convention sa Pasay City kasama si Valerie Tan. Lahat ng yan sa mainit na balita ang hatid ni Tira Panganiban Perez sa pagbabalik po ng Kape at Balita. Sa Kape at Balita. Ito ang kwento sa traffic kuryente, sa tubig sa preso, tungkol na sa ulan o sa bagyo. Lililisan lang namin itong swimming pool namin. Ganon. Bakit kayo nandito? Bahay namin to. Good afternoon, Mama. Para bang gusto ko mawala sa mundo ngayon. Gabi-gabi, mahalagang ipaunawa sa mga manonood ang konteksto ng mga balita. Pinapahalagahan po namin ang tiwalang inyong ibinibigay. Kaya't sa bawat istorya, tinitiyak naming mapakinggan ang lahat ng panig. Binubusisi ang bawat detalye. Kaya tiwala ang mga manonood na tayo'y patas sa lahat sa ngalan ng serbisyong totoo.